Madalas kapag nakakabasa ka ng mga mensahe na inaangking galing sa langit, ang naiisip mo agad ay mga gintong pahina. Marahil ay naiimahin mo yung mga naglalagablab na palumpong o kaya mga propetang nakatayo sa tuktok ng bundok na may dalang mga tapyas ng bato. Oo, kasi meron kang inaasahang pagiging sagrado, 'di ba? Parang napaapormal at halos hindi maabot na wika sa bawat salita. Eksakto. Pero paano kung ang pinakamahalagang mensahe tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa mo ay hindi dumating sa pamamagitan ng isang himala sa alapaak? Paano kung dumating ito sa pamamagitan ng isang panaginip tungkol sa pagpunta sa banyo at paggamit ng tabo? Grabe, 'di ba? Napaka-ordinaryo pero nakakagulat. Sobra. At ito yung eksaktong sitwasyon na haharapin mo sa mga dokumentong nakalatag sa harapan natin ngayon. Ang malalimang pagsusuring ito ay nakatuon sa isang napakakaibang koleksyon ng mga isinulat na mensahe. Tapos meron din tayong buong transcript ng isang Zoom meeting mula sa isang nangangalang Narciso Olalo. Tama. At yung mga tala niyang ito ay nagsimula pa noong taong 2013 at umabot hanggang sa mga pinakabagong pangiin niya noong Marso 28 at 29 taong 2026. Pero bago mo sisirin ang pinakamalalim na bahagi ng mga dokumentong ito, mahalagang linawin natin kung ano ba talaga ang mission mo rito. Kasi hindi ka narito para husgahan, konfirmahin o pabulaanan yung mga espiritual na pahayag ni Olalo. Oo, hindi tayo nandito para makipag-debate kung totoo ba ito o hindi. Correct. Bilang isang masugid na tagasuri ng mga informasyon, ang layunin mo himayin yung theology niya o yung mismong sistema ng paniniwala na inilalatag niya. Makikita mo kasi rito kung paano niya ginagamit yung mga napaka-ordinaryo at minsan nakakagulat na aspekto ng buhay para ipaliwanag yung mga seryosong konsepto ng kaligtasan. Ito ay isang pag-aaral kung paano bumubuo ng sariling kahulugan ang isang tao mula sa mismong kapaligiran niya. Okay, himayin natin to. Kasi nang unang mabasa ang mga dokumentong ito, mapapaisip ka talaga. Paano naging isang seryosong mensahe ng kaligtasan ang isang kwento tungkol sa pag-upo sa inidoro? Parang ang hirap i-connect sa una, di ba? Oo. Kaya para maunawaan mo yan, kailangan mo munang tingnan yung pinakapundasyon ng doktrina niya mula pa noong June 25, 2013. Yes. Dito niya inilatag yung tinatawag niyang 3 P. Bali una, pagsisi sa kasalanan. Ikalawa, pagbabago ng mga maling paniniwala. At ang ikatlo, na napaka-espesifiko, ang ganap na paniniwala na siya, si Narciso Olalo, ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa tagapakinig? Kung iisipin mo, hindi lang ito simpleng listahan eh. Parang parang isang mahigpit na quarantine airlock bago ka makapasok sa isang malinis na pasilidad. O kaya parang terms of service agreement bago ka makagamit ng app. Kailangan mong i-click yung agree sa lahat. Eksakto. Maaari kang maghugas ng kamay o magpalit ng damit para sumisimbolo sa pagsisisi. Pero kung hindi mo kikilalanin yung mismong pintuan na pinapasukan mo, hindi ka makakapasok. Ang pintuan na yon ay yung autoridad niya bilang kasangkapan. Ang pinakakapansin-pansin dito ay kung paano lumilikha ng napakabigat na psychological burden itong estruktura niya para sa mga nakikinig. Oo, dahil ginawa niyang non-negotiable condition yung ikatlong P. Tama, inililipat niya lalo yung buong responsibilidad ng kaligtasan mula sa nagtuturo papunta sa nakikinig. Pansinin mo yung nasa dokumentong pinamagatang striking statements. Yung sinabi niya na maswerte yung mga naniwala? Oo, nakasulat doon na maswerte ang mga naniwala na siya ay kasangkapan. Pero para sa mga hindi naniniwala, sinabi niya ng napakalinaw na ipapaubaya na lang niya sila sa Diyos dahil wala na siyang magagawa sa kanila. Wow, so parang wala siyang pilitan na ginagawa? Wala talaga. Sa pananaw ng sociology of religion, isa itong napakatalinong mekanismo ng pag-filter. Hindi siya nagmamakaawa para sa mga followers. Tapos, dahil walang pamimilit, tinatanggal niya yung karaniwang desperasyon na nakikita mo sa ibang bagong kulto o kilusan. Correct. Ang taong pumapasok sa kanyang airlock ay pumapasok dahil gusto niya, hindi dahil na-pressure siya. Tapos,
Dagdag pa dyan, mababasa mo sa Zoom transcript na yung sarili niyang pamilya ay hindi naniwala sa kanya. Yung mga pinsan niya, yung 16 na magkakapatid sa panig ng ama niya. At tanggap niya iyon ng buong buo. Oo, wala naman siyang formal na edukasyon sa seminaryo. Hindi siya nag-aral ng pagpapare, tapos wala pa siyang hawak na Biblia kapag nangangaral. Kaya yung mismong kawalan niya ng pamimilit ang nagiging patunay para sa mga followers niya na nagsasabi siya ng totoo. Dahil kung manoloko lang siya, bakit hindi niya ipagpipilitan sarili niya, di ba? Makes sense. Ngunit yung ganitong klaseng napakahigpit na kondisyon ay nagdudulot ng isang napakalaking problema. Ano yun? Paano kung tatalikuran mo ang tradisyonal na simbahan tapos maubusan ka ng oras bago ka makapasok sa kaligtasan niya? Diyan pumapasok yung takot at kaba. Oo, yung takot na ito yung buong-buong kumubabaw sa pangitin niya noong March 28, 2020. Sa panaginip ni Ulalo, naglalakad daw sila ni Jesus. May nakita siyang napakalinis na bukal doon, diba? Tama, at sinabihan niya yung mga tao na doon dumaan sa malinis na dinadaanan niya, pero habang nagpapatuloy sila, pumasok sila sa isang daan na napakakipot at napakaputik. Parang nakakakulong yung mga katawan nila. Isang napakabigat na metafora para sa mga balakid. Tapos, dumating yung matinding pagmamadali. Sabi niya kay Jesus, kailangan nilang bilisan umalis dahil may bantang malaking sunog. Umabot sila sa tuktok ng bundok kung saan maaliwalas ang langit at may malalaking letra na naguutos na iparating ang mensahe. Ito, nagdadala yan sa isang napakahalagang tanong tungkol sa mismong nature ng oras sa theology niya. Yung putik at kulungan, hindi lang yan pisikal na balakid sa panaginip niya. So may mas malalim siyang ibig sabihin doon. Oo, ipinaliwanag niya mismo na sumisimbolo ito sa pagiging nakatali sa mga maling paniniwala at doktrina ng ibang relihiyon. Pabigat yun na pumipigil sa tao bago dumating yung apoy. So parang escape room talaga? Isipin mo pumasok ka sa escape room, nakakulong ka sa masikip at maputik na kwarto, tapos may timer sa pader na mabilis bumababa? At yung timer na yun ang sarili mong buhay. Eksakto. Kung hindi mo ma-decode yung palabas, kung hindi mo maiwan yung maling tradisyon bago mag-zero ang timer, sunog aabutin mo. At mas nakakatakot ito kapag sinuri mo yung pananaw niya tungkol sa mga namayapa na. Ayon sa kanya, kailangan maglinis habang buhay pa. Oo, kasi sa kultura natin, di ba, nakasanayan na nating magpamisa o mag-alay ng dasal para sa mga patay para matulungan silang umakyat sa langit. Pero sa turo ni Olalo, wala nang bisa yung mga pamisa na yan. Gumamit siya ng isang napakagandang tech analogy para rito. Yung tungkol sa external memory? Oo, inihalin tulad niya ang pagkamatay sa pagbura ng external memory ng isang computer. Kapag patay ka na, burado na ang lahat. Wala nang magagawa ang panalangin ng mga buhay pa. Grabe. So kapag patay ka na nang hindi nakapaglinis, wala nang saysay yung paniniwala pagdating sa tuktok. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, unti-unting binubuwag ng mensaheng ito ang lahat ng safety nets ng malalaking relihiyon. Walang purgatorio, walang pare, walang community na sasalo sa'yo. So the whole weight of salvation is exactly on your shoulders alone? Oo, isang uri ng espiritual na pag-iisa na bihirang makita. Dito na talaga magiging pambihira yung usapan natin. Kasi kung ikaw lang at wala nang ibang may hawak ng kaligtasan mo, ang susunod na tanong na haharapin mo sino ang maglilinis sa'yo? At paano mo ito gagawin, di ba? Correct. At yung sagot niya dumating sa isa pang pangiting kinabukasan noong March 29. Ikinuwento niya ng walang pag-aalinlangan na naninip siyang tumae sa labas ng bahay. Nakakagulat yung choice of words niya rito para sa isang espiritual na mensahe. Oo, pero pakinggan mo to. Gumamit daw siya ng toilet paper para magpunas. Pero dahil nag-aalala siyang baka may natira pa, pumasok siya sa loob, humarap sa salamin, tiningnan ang likuran niya, at nakitang marumi pa nga siya. Tapos ano ginawa niya? Pumunta siya sa banyo at ito yung pinaka-espesifikong detalye. Gumamit siya ng tubig at tabo para tuluyang hugasan at linisin ang sarili niya hanggang makita niyang malinis na siya sa salamin. Sa unang dinig talaga, lalo na sa naghahanap ng banal na teksto, napaka hindi karaniwan nito. Baka isipin ng iba bastos pa nga.
True, baka matawa yung iba. Pero kung susuriin mo ng malalim, walang intensyong magpatawa yung dokumento. Ang pagpili sa ganitong setting ay isang sinadyang pamamaraan para ipaliwanag yung pinakaradikal na konsepto niya, ang radikal na pagliligtas sa sarili. So yung salamin na ginamit doon? Ayun na nga, ayon sa mensahe, ang salamin na ginamit sa panaginip ay ang kanyang mismong pangaral. Sarili mo lang ang sasaliminin mo. Walang ibang makakapagligtas sa'yo. Binanggit pa nga niya na hindi totoo na maililigtas ka kapag ipinagdasal ka ng ibang tao, di ba? Isang direktang pagpuna yun sa konsepto ng mga pastor o pari. Tama, dahil ang argumento niya, tao lang din ang mga lider ng relihiyon at may dumi rin sila. Payo ka lilinisin ng taong marumi rin. Isipin mo na lang yung analogiyang ito. Parang may malaking mansya ng putik sa mismong mukha mo. Kapag humarap ka sa salamin, ikaw lang na nakakakita ng eksakto kung gaano kalaki yung dumi. At ikaw lang nakakaramdam kung anong parte ng balat ang kuskusin. Oo. Kasi kung ibang tao ang magpupuna sa mukha mo, baka madiin masyado o baka may makaligtaan sila. Ayon kay Olalo, kapag narinig mo yung turo niya, para kang binigyan ng salamin para makita sarili mong dumi. At walang ibang maghuhugas nun, kundi ikaw. Ang galing nung pagdamit niya ng saritang tabo, di ba? Napaka-ordinaryo, napaka-Pilipino. Walang gintong kagamitan mula sa Roma o sa malalayong templo. Nasa kamay mo lang yung kaligtasan gamit ang isang bagay na nasa bawat ordinaryong banyo natin. Kailangan mo lang salukin ang tubig ng katotohanan. Pero, babalik na naman ito doon sa limitasyon ng oras. Magagawa mo lang manalamin habang buhay ka pa. Kasi kapag patay ka na, nakapikit na ang mga mata mo. Wala ka nang makikita sa salamin kahit ilang tao pa ang humarap sa'yo. Yung pag-alis niya ng kapangyarihan mula sa malalaking institusyon papunta sa isang simpleng tabo at salamin, nagpapakita ng isang malalim na revolusyon sa pag-iisip. Parang sinasabi niya na hindi mo na kailangan ng mga ritual at sakramento. Exactly. Demokrasyalisasyon ng kaligtasan to, kung saan walang ibang may hawak ng susi kundi ikaw mismo. Pero teka, dito pumapasok yung isang malaking pagkakasalungat at kailangan mo talaga itong questionin. Sige, ano yon? Kung sobrang nakatuon ito sa sarili, kung ikaw lang ang maglilinis sa sarili mo gamit ang tabo mo, bakit kailangan pa ng sinuan na sumunod sa kanya? Para kanino ba itong mensaheng ito? Magandang point yan. May sagot siya dyan sa isa pa niyang pangitian, nung March 29 din. Yung nagluluto daw siya sa loob ng bahay para sa napakaraming tao. Oo, abala daw siya sa paghahanda ng pagkain, tapos naisip niya na meron pa pala siyang mga boarders o mga nakikitira na dapat pakainin. Tapos lumapit siya kay Jesus na nakaupo lang sa lamasa at napaka-casual niyang tinawag itong best friend, di ba? Sabi niya, best friend, ilan nga ang boarders natin? At tumingin lang daw si Jesus sa kanya, tapos naunawaan na agad ni Olalo na yung ihahanda niya ay para sa lahat, spiritual na pagkain at lahat ay imbitado. Yung pagtawag na best friend kay Jesus sobrang nakakasira nung distansya na karaniwang tinuturo sa atin ng relihiyon. Imbes na nakakatakot na hukom, inilalarawan niya ang lumikha bilang isang kasama sa kusina, isang matalik at direktang relasyon. Okay, pero pakinggan mo ito ng mabuti. Napaka-welcoming nung imahe na nagluluto siya para sa boarders. Pero kung ako yung pinsan niya nakikinig, mapapaisip talaga ako. Oo nga, kasi sasabihin mo wala ka namang teolohiya. Eksakto, wala kang basbas ng simbahan, bakit ako maniniwala na inuutusan ka ng Diyos? Bakit ko isusuko ang paniniwala ko para sa inaangkin mong direct line sa langit? Yan talaga ang pinakamahinang bahagi ng anumang bagong kilusan. Kung paano mo mapapatunayan yung otoridad mo? Kaya paano niya ito pinatunayan sa mga nagdududa sa kanya? Dito niya ipinasok sa Zoom meeting yung isang kakaibang paliwanag, ang konsepto ng power of mind. Dito niya ginamit yung isa sa pinakamatalinong legal na metapora sa kanyang theology. Dahil wala siyang formal na diploma, inihalin tulad niya yung kakayahan niya sa isang power of attorney. So yung power of mind niya na makapagpagaling ng sakit, yun yung nagsisilbing proof niya. Oo, yung paggawa niya ng pisikal na himala ay lumalaktaw sa pangangailangan ng diploma. Ang pagpapagaling na ito ang nagsisilbing pirmadong dokumento mula sa langit.
Iginigiit niya na ito ang power of attorney na nagpapatunay na otorisado siyang magsalita para sa best friend niya. Argumento itong nakabatay sa personal at empirical na karanasan ng followers niya, kaysa sa theoretical na aral lang. Parang sinasabi niya, huwag niyo nang hanapin lisensya ko. Nakita niyo namang gumaling sakit niyo nang kausapin ko kayo, di ba? Yan ang lisensya ko. Mahirap nga namang pabulaanan yung ganung pisikal na karanasan. Ngulit kahit paimbitado lahat ng boarders, alam niyang hindi lahat maniniwala. Kaya ginamit niya yung nakakatakot na analohiya ng buhangin at grava. Napakalakas na metafora nito. Sabi niya, ang dami daw ng taong mapapahamak dahil nakatali sa maling religiyon ay kasing dami ng butil ng buhangin. Bilyon-bilyon. Napakadaling anurin ng tradisyon. Samantala, yung mga maliligtas na naniwala sa kanya, pumasok sa airlock at gumamit ng tabo para linisin sarili nila, kasing dami lang ng graba. Bibihira. Ang lungkot, isipin niyan. Ang analohiya ng buhangin at graba ay naglalantad ng malaking trahedya. Bukas ang pinto para sa lahat, pero napakaliit ng porsyento ng maliligtas. Kasi nga, napakabigat ng psychological burden ng pag-alis sa nakasanayang relihiyon para akuin ang buong responsibilidad ng sarili mong kaligtasan. So habang papalapit ka na sa dulo ng paglalakbay na ito, sa isipan ni Olalo, makikita mo ng malinaw ng buong larawan. Nagsisimula sa mahigpit na pinto ng pagtanggap sa kanya bilang kasangkapan. Nakita mo rin yung nakakatakot na bilis ng oras bago mabura ang external memory mo. Nariyan yung radikal at ordinaryong solusyon ng paggamit ng salamin at tabo. At sa kabila ng lahat, yung kaswal na paanyaya mula sa kusina kasama ang kanyang best friend. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na ang paghahanap ng kaligtasan ay hindi lagi nangangailangan ng katedral. Minsan, gumagawa sila ng sariling universe gamit ang simpleng bagay sa bakuran. Kaya sa pagbuo mo ng sariling konklusyon tungkol sa mga dokumentong ito, may isang kaisipang mahirap isang tabi. Oo, at ito iyon. Sa buong pagsusuring ito, malinaw na ang pinakamalalaking mensahe tungkol sa buhay at kamatayan ay hindi nakasulat sa ginto. Nakakubli ito sa paggamit ng toilet paper at pagluluto ng pagkain sa kusina. Kaya nag-iiwan ito ng tanong para sa'yo. Kung ang pinakamalalim na katotohanan ng buhay mo sinusubok ang makipag-ugnayan sa'yo ngayon, mapapansin mo kaya ito? O baka pinababayaan mo lang ito dahil nagkatawang ordinaryo at masyado itong naging pamilyar sa pang-araw-araw na gawain mo? Isang magandang katanungan na dapat nating pagnilayan. Hanggang sa susunod na malalim ang pagsusuri, patuloy sana tayong maging mausisa.